along with Sir Dario Azares, school head of Cristo Elementary School. This marks a commitment to accessible and quality education. We also have Regional Director Gilbert T. Sasay. Thank you so much. Duterte. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay masaya dahil nakasama ko kayo ngayong hapon na ito dahil po sa Last Mile Schools program ng Department of Education. Pero bago yan, unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unang-una, ang pagpapasalamat ko sa oras ninyong lahat ngayong araw na ito dahil binigyan ninyo kami ng pagkakataon na magkasama tayo para po sa turnover ng ating mga classrooms dito sa Cristo Elementary School. Pangalawa po na pagpapasalamat ay personal po sa akin. Maraming salamat po sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo, at sa boto ninyo sa akin nung nakaraang eleksyon. Maraming salamat po. At sa patuloy ninyo na suporta sa aking opisina ng ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at sa kagawaran ng edukasyon. Ang susunod po na pagpapasalamat ay ang pagpapasalamat niya sa inyong suporta sa 8-point socio-economic agenda para sa bagong Pilipinas. Pinapaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapasalamat sa inyong lahat ngayong hapon na ito. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa oportunidad, pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. At sa 6 na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang Last Mile Schools program po ng Department of Education ay ito po yung paghihiwalay ng pondo para sa mga eskwelahan na nasa geographically isolated and disadvantaged areas o yung mga lugar na sobrang layo nila at kukunti lang yung kanilang pasilidad. Ginawa po ng Department of Education, ihiwalay yung budget para po natututukan yung mga maliliit na eskwelahan sa mga malalayong lugar at nasusuportahan ang mga school personnel, ang mga teachers, mga school head natin doon. Kanina, habang kami ay nag-blessing noong school building, ay hindi ko naman kilala yung mga tao, nakatingin lang ako sa kanilang lahat. Nakita ko yung sapatos ni school head natin. Sabi ko, ang ganda naman ng sapatos ng mama na ito. Sabi ko, tapos tumingin ako sa taas. Sabi ko, ang ganda naman ng kanyang barong. Siguro si Mayor ito. Hindi ko alam ang pangalan niya. Ngayon, natawag ko sa kanya, Mayor. Doon, sabi ko, Mayor, dito ka. Maraming salamat, Mayor. Opo, yun po ang Last Mile Schools na programa ng DepEd. Tatlo po ang aking mensahe para sa inyo ngayong hapon na ito. Una po, kapayapaan. Pangalawa po, mensahe sa edukasyon. At pangatlo po ay mensahe para sa darating na Pasko. Una po, ang sa kapayapaan. Hinihingi po namin ang suporta ninyo. Mahalaga po ang suporta ng mga kababayan natin sa gobyerno. Kailangan po ibigay ninyo ang suporta ninyo sa ating lokal na pamahalaan, sa ating probinsya, sa ating local government unit ng probinsya ng Sorsogon, sa ating mga bagong halal na mga barangay officials.
Dahil po kapag ang tao ay nagkakaisa sa likod ng ating gobyerno ay nagiging malakas ang isang lugar. At sa paghingi ko ng suporta ninyo para sa gobyerno ay hinihingi ko rin na huwag ninyong bigyan ng suporta ang mga tao o mga grupo na gustong manggulo sa inyong mga komunidad. Tulad na lang po ng mga kriminal, mga terorista, mga NPA, mga taong nagbebenta ng illegal na droga, mga scammer, mga swindler at iba pa. Huwag niyo pong pabayaan na magkagulo ang inyong lugar dahil binibigay ninyo ang suporta ninyo sa mga tao na masama ang balak para sa inyong lugar. Lagi po nating ibigay ang ating suporta sa ating kapulisan at kasundaluhan, sa ating Philippine National Police, sa ating Armed Forces of the Philippines, at syempre sa lahat ng kawani ng ating gobyerno. Yan po ang mensahe ko para sa kapayapaan. Pangalawa po, ang mensahe ko sa edukasyon. Humihingi po kami ng tulong ninyo, mga kababayan, mga magulang, na ipaintindi sa ating mga anak ang kahalagahan ng pagtatapos nila sa kanilang pag-aaral at kahalagahan ng edukasyon sa kanilang buhay. Dahil ito yung magpapabago ng kanilang buhay at ito yung magbibigay ng matatag, masagana at masayang kinabukasan para sa kanila at para sa kanilang pamilya. Lagi ko pong pinapasimple sa mga kabataan ang explanation na lagi ninyong naririnig. Sinasabi nila lagi, education is the greatest equalizer. Pero kapag kausap ko po ay mga bata, pinapasimple ko po yung explanation. Kapag po sa isang klase kayo, nagtapos kayo ng nursing at merong isang estudyante dito na galing sa mayamang pamilya, ay nag-graduate siya ng nursing, at merong isang estudyante dito na galing sa pamilya na naghihirap, nag-graduate din siya ng nursing, ay ibig sabihin, pantay kayong dalawa dahil pareho kayong nag-graduate ng nursing. Ibig sabihin, pareho ang oportunidad ninyong dalawa na makapagtrabaho bilang isang nurse. Yan po dapat ang lagi nating pinapaintindi sa ating mga anak. At lagi po natin sasabihin ang katotohanan na hindi magiging madali ang buhay, pero kailangan nila maging masipag, kailangan nila maging matatag, kailangan nila tapusin ang pag-aaral at kailangan natin suportahan ang kanilang pag-aaral dahil yun ang magpapabago ng buhay nila at ng buhay ng pamilya ninyo. At yun din ang makakapagpigil o putol sa paulit-ulit na kahirapan sa isang pamilya dahil hindi nakakapagtapos ng pag-aaral ang mga anak. Yan po ang mensahe ko sa edukasyon. Yan po ang hinihingi ko na tulong sa inyo na ulit-ulitin natin sa ating mga kabataan na pumasok kayo sa paaralan at mag-aral kayong mabuti at magtapos kayo ng pag-aaral. At ang huli ko pong mensahe ay darating na po ang buwan ng Disyembre, malapit na po ang Pasko. Sana ay ngayong Pasko kasama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay at kasama ninyo ang inyong mga pamilya at sana ay ang inyong bagong taon ay mapayapa at masaya. Ulitin ko po, nagpapasalamat ako sa oras ninyong lahat ngayong hapon na ito. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you so much, Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte. Sa punto pong ito, magkakaroon tayo ng puro opportunities. Mauuna po kasama tayong lahat. Pero ang gagawin po natin, tatayo lang po tayo. Sige. Thank you.